At sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, hindi na ngayong kamatayan ang katapusan ng buhay. Ang kamatayan ngayon, simula ng bagong buhay. Bakit? Kasi, pag tayo namatay, tatanggapin natin din ang gantimpala ng muling pagkabuhay. Kaya hindi ba kaya yung pinagdadasal ng mga patay? Nagpapamisan tayo. Para yung ating mga patay na nabinyagan, na ibahagi sa kamatayan ni Jesus, ay mabahagihan din ang kanyang muling pagkabuhay. At alam mo ninyo, pag si Jesus hindi nabuhay na maguli, makuwi na nabuhay na lahat. Hindi ko lang natin ang ating sarili kung hindi siya muling nabuhay. At mabuti pa kung hindi na lang ako nagpahit. Pero si Jesus muling nabuhay. Kaya nga, ang sentro ng ating pananampalataya sa kanya ay kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga po, simula ngayong Ash Wednesday, binibigyan tayo ng simbahan ng 40 araw para paghandaan ang muling pagkabuhay ni Jesus. Bilangin nyo, 40 days, simula ngayon, hanggang sa kanyang muling pagkabuhay yung rito natin or Easter Sunday. At bakit 4 na po? Alam nyo, the word Quaresma, galing niya sa salitang 40. At kung kayo po'y mag-aaral ng Biblia, ang numero 40, 40, ay matatagpuan nyo sa Biblia 159 times. Pero, 159 times. Kaya nga po, iba ang daming mga kaganapan sa Biblia na may 40. Sige, ano mga nakakaalala nyo may 40 sa Biblia? Noah's Ark, 40 days and 40 nights in rain. Nung si Moses at si Elijah nag-akyat sa bundok para ipamalas yung kanilang pananalig sa Diyos, 40 days and 40 nights nagdasal. Nung nagbiyahe ang mga Hebreo papuntang Promised Land, 40 years they wandered in the desert. Si Jesus, na magiging ebanghelyo namin next Sunday, yung kanyang temptation in the desert, 40 days. Yung makita ng kanyang muling pagkabuhay ayon kay San Lucas at ang kanyang pag-akyat sa langit, 40 days. Si King Saul, si King David, si King Solomon, naging hari, bawat isa ng tagpo 40 years. Etc. Bakit 40? Ang numero 40 ay lagi na lang associated sa panahon na ibinibigay ng Diyos para ikaw ay sumugin. Ito'y panahon na binibigyan tayo ng Diyos ng mga pagsubok para we become spiritually aware at makinanda natin ang ating sarili sa pagtupad sa kanyang kagustuhan sa atin. Ang 40 in the Bible, sa mga naganap sa mga taong nakaranas nito, ay ang panahon para sila'y hamunin to grow spiritually. Like Jesus in temptation, like Moses and Elijah. Kaya nga po, 40 days din ang binibigay sa atin. Nasa ganoon, pagdating ng Easter Sunday, dahil tumakbo tayo ng 40 days na pagkakanta sa muling pagkabuhay ni Jesus, tayo rin ay muling mabubuhay kasama siya. Pero hindi yung problema. Marami sa ating mga Katoliko, lahat nasa simbahan ng Ash Wednesday. Sa loob ng 40 araw, wala sa simbahan. Kaya pagdating ng Easter Sunday, si Jesus lang ang muling mabubuhay. Tayo lahat, mananatiling tayo sapagkat hindi tayo nakibahagi sa pagdurusa at kamatayan ni Jesus. Kaya nga po, ito yung ato sa atin sa panahon ng Lent. Kung si Jesus ay nagdusa at namatay sa cross, alam mo ba pinapalalahanan tayo ng simbahan para tayo ay muling mabuhay, kinakailangan tayong makibahagi in the suffering and death of Jesus. Suffering is part of life, lalo na po yung necessary sufferings. Diba? Ano ba mga necessary sufferings nyo? Magtrabaho, mag-aral, maging mabuting nanay. Yan po yung mga kinakailangan natin daanan na sufferings. Kasi akala nyo pag suffering kasi negative eh. Hindi mo. Kaya kinakailangan tayo kumano mga sufferings and death. Kaya napakaganda po ng ating ebanghelyo ngayon. Ito yung permanente nating ebanghelyo tuwing Ash Wednesday. At ito po'y bahagi ng Sermon on the Mount ni Jesus. Na kung saan, pinagtitiinan ni Jesus ang tatlong mahalagang bagay na dapat sa katuparan ng isang Hudyo katulad niya. Jesus was a Jew. Ito yung the 3 tenets of a Jew. Ano ito? Alam mo ba sinasabi sa atin ng simbahan katulad ni Jesus? Para tayo makibahagi sa kamatayan pagdurusa ni Jesus, dapat nakahanan natin kung tatlong ngayong panahon ng Quaresma. Ano yung una? Fasting. Tingnan nyo, napakasimple lang ng simbahan. Hindi po sinasabi sa inyo ng simbahan na maglakad kayo sa Biyernes Santo na nakakakanukuhan po yan.
Hindi po sinasabi ng simbahan na magpapatuloy sa pusa Pampanga. Kalokohan po yan. Ang sinasabi ng simbahan, para tayo makibahagi in the suffering and death of Jesus, una, dapat ngayong panahon ng Lent, maranasan natin ang fasting. Fasting. Mag-ayuno. Ito po ang problema. Akala natin pag pinag-uusapan ng ayuno, tungkol sa pagkain. Ha? Kaya maraming mga tao, lagi nilang pag-uusapan, huwag kumain ng karne. Hindi po. Marami tayong fasting na dapat gawin sa buhay. Una, we have to fast from sin. Di ba? Mag-ayuno tayo sa kasalanan. Mag-ayuno tayo sa lahat ng sobra sa atin. Ano ba yung mga sobra sa atin? O yung mga chismosa dito, chismoso, bawasan nyo naman yung pagiging chismosa ninyo. Yung mga 6 na oras, 5 oras ng TikTok, hawak natin ang cellphone, kaya hindi na nakakapagtrabaho sa pamilya. Bawasan nyo naman yung pag-hawak ng cellphone ninyo at kaka-Facebook. Kaya kayo ang daming taman, lagi lang hawak cellphone. Kung kayo po ay walang ginawa kundi mag-shopping na mag-shopping sa Trinoma, sa Sumar, mag-pure gold naman kayo. Ano mang sobra, bawasan natin, lalo-lalo na mga bisyo. Alam po ninyo sa kasaysayan ng spirituality ng simbahang Katoliko, as early as the 3rd century, fasting is a form of discipline. Discipline! Kaya nga maraming mga tao, hindi madisiplina ang sarili kasi hindi natin naranasan mag-fasting at pinahalagaan ito. Kala natin sa pagkain, at bakit pagkain? Alam mo bakit? Kasi po ang pinakamahirap disiplinahin sa lahat ay bunganga! Oo, ang sarap kumain. Bilang dito matataas na ang sugar at cholesterol, lamon pa rin ang lamon. Bakit? Kasi mahirap kontrolin ang ating bibig. Pangalawa, ano yung hinihingi sa akin ng simbahan? Kung sabi lang ng simbahan, charity. Charity. Almsgiving. Tumulong kayo sa mahihirap. At bakit charity? Because charity is love in action. Kung naman ito na, ang definition ng charity is love in action. Because love is not an intention. That's why love is a word. Love is an action. At paano natin may papamalas ang ating pag-ibig sa pamamagitan ng pagtulong? Kaya nga po, di ba tuwing panahon ng Lent, sa simula ng Ash Wednesday, at sana naman po, maging charitable kayo. Di ba naglalagay tayo ng envelope dyan sa harapan ng simbahan? Ano nakalagay doon sa envelope? Fast to feed. Yung ating tinibigay sa ating pagpapasting, yung pera hindi natin tinastos dahil hindi tayo kumain, ibigay ngayon natin sa mga walang makakain. At alam po ninyo, yung pera na kukuha dyan, yan po yung ginagamit ng simbahang Katoliko to feed thousands of children who are malnourished and undernourished. Kaya po kung kayo magbigay ng 5 piso, hindi lang po 5 piso ang inyong abstinence o fasting. Di ba? Finally, ang pangatlong kahilingan sa atin ngayong panahon ng Lent ay prayer. Prayer. Nasaan na lalo po tayo magdasal sa Diyos. Pero hindi yung we find time for God. No, we should make time for God. Magkaroon talaga tayo ng panahon para magdasal. Para maka-impreto natin ng Diyos at hindi tayo makupo sa kanyang kawanan at kabutihan. Pero tingnan nyo, nung ibinigay ni Jesus itong 3 tenets of Judaism, ginamit ni Jesus itong 3 tenets na ito para sila bigyan pabala. Pabala. Kaya nga diba sabi ni Jesus, pag nagbibigay ng tulong, huwag niyong ipakita sa inyong kaliwang kamay ang ibinigay ng inyong kanang kamay. Kapag kayo nagdasal, magtago kayo sa inyong buwan, magdasal sa amang sikreto. Kung kayo ay magpapasing, huwag kayo magmukhang malungkot. Bakit? Alam po ninyo si Jesus, lagi natin tinitignan si Jesus na napakabait, napakamaawain, si Jesus ay talagang mapagbigay. Pero alam mo ninyo sa Ebanghelyo natin ngayon, ano makikita natin kay Jesus? Si Jesus, kung meron siyang ugali at asal na talagang kinabubuhian niya, ito'y walang iba kung hindi ang mga tao, mga ipokrito at ipokrita. Nadali na? Oo. Bakit? Sino ba po ang tao, mga ipokrito at ipokrita? Di ba ito yung mga tao mapagpulwain? Alam po ninyo, ang daming mga ipokrito at ipokrita, lalo-lalo na sa mga religious-minded people. Ilan ang kakilala niyong halimbawa, simba ng simba araw-araw. Pero ang sama naman ng ugali pag uwi sa bahay, mumurahin yung patulong. Di ba? Ilan sa inyo dito kilala maraming mayayaman simba ng simba. Pero hindi rin tumutulong sa mahihirap, hindi na ako yung kayamanan. Di ba?
si Jesus galing na galing sa mga hipokrito-hipokrita. Ito yung mga tao tinatawag natin, orokan. Orokan, plastic, mapagkunwari. Kaya nga po, si Jesus binibigyan tayo ng babala. Kung gagawin po natin itong fasting, itong pagdarasal, almsgiving, let us show it secretly. Na ang Diyos lang ang nakakaalam at nakakakita, at kapag nakita tayo ng Diyos, ang Diyos na ang bahalang magbayad sa atin. Finally, mamaya po, lalagyan kayo ng ako dito sa inyong mga loob. Alam po nila nakakatuwa talaga itong Ash Wednesday. Bakit? Ngayon po, diba, sa akin na maalita po? Diba, maalita po? At sigurado po ako kapag kayo naalita po sa karsada, papapamili yung damit ninyo sa alita po, pupunasan yung inyong mukha at makikita yung parang puti at maiinis kayo. Pero tingnan nyo, bakit kayo nasa simbahan na yun? Para maglagay na alita po. Makita nyo, nagpagod pa kayo. Hello. At ang ilalagay sa inyong alita po, imagine nyo, yung inyong mga palaspas na isang taon na kami sa harapan ng inyong bahay na hindi man lang nalinis, sinunog lang, at ngayon ilalagay sa inyong mga loob. Bakit pa kayo magpapalagay ng alita po sa loob? Wala na ba kayo pabili ng make-up? Alam nyo, kaya tayo nagpapalagay ng ako sa loob, para ipamalas natin sa lahat ng tao na tayo lahat ay madumi. Madumi! Madumi tayo dahil tayo nang gigitata sa kasalanan. Nakalam po ninyo? Lahat ng meron kayo galing sa Diyos. Ang tunay nilang pagkakaari ay ang inyong kasalanan. Pag dahil tayo madumi dahil sa ating kasalanan, pinakalalahanan tayo na wala kang dahilan para tayo magyabang kaniluman. Wala tayong parapatan na magmalaki kaniluman. Tingnan nyo, mamaya idudugtog ko sa inyong mga loob yung abo.